At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay top investor warns XRP holders. They are trying to steal your XRP. Yan, isa pong napakahalagang balita na lumabas na dapat po nating seryosohin, lalo na kung ikaw ay isang crypto holder. Isa pong kilalang analyst at crypto commentator dito, siya po si Digital Asset Investor, ang naglabas ng isang matinding babala para sa buong XRP community matapos po niyang matuklasan ang isang mapanganib na pakana na idinisenyo para nakawin ang mga digital assets ng mga walang kamuang-muang na tao. Kanyang ibinahagi, dito po sa kanyang ibinahaging video na ito, itinuon po niya ang kanyang pansin sa isang peking announcement na nagpapanggap na nagmula raw sa Ripple. Ayon po sa maling balitang ito, mayroon daw ipinakikilalang mga bagong XRP holder peers. Pero ayon po sa analyst, ang buong post ay gawa-gawa lamang at walang kinalaman ang kumpanyang Ripple dito. Layunan lamang nitong linlangin ang mga tao para i-click ang isang malicious link. Paliwanag pa niya, ginawa itong mukhang kapani-paniwala para isipin ng mga holders na galing ito mismo sa opisyal na pinagmulan or official source. Ngayon ay paano bang gumagana ang fake Ripple phishing scam na ito? Sa bahaging ito, nais ko pong ibahagi ang aking opinyon tungkol sa modus na ito. Napakatalino po ng mga kawatan ngayon dahil ginagamit nila ang mismong pangalan ng mga kilalang kumpanya tulad po ng Ripple para makapambiktima. Ayon po sa analyst, ang link na nakalakip po sa peking announcement ay isang phishing link na may layuning pasukin at nakawin ang mga wallet o kaya ay makuha ang mga sensitibong credentials ng isang user. Sabi nga niya sa kanyang video, "This is all fake folks, you will lose XRP." Yan, napakadali pong madala ng ating emosyon lalo na kung nakakakita po tayo ng mga balita tungkol sa ating mga hawak na token. Pero dito po pumapasok ang kahalagahan ng pagiging mapanuri. Ayon po sa analyst, dapat po nating ugaliing i-verify muna ang anumang announcement sa pamamagitan po ng mga opisyal na communication channels bago tayo mag-click ng kahit anong link o bago po natin i-connect ang ating mga wallet sa mga kahina-hinalang website. Ang simpleng pag-iingat na ito ang magliligtas po sa ating pinaghirapang investments laban sa mga taong gustong umagaw nito ng walang kahirap-hirap. Ngayon ay totoo bang na-drain ang $38 million Bitcoin mula sa mga wallets? Hindi lamang tungkol kay XRP ang naging babala ng analyst sa kanyang video. Itinampok din niya ang isa pang nakakaalarmang security incident na may kinalaman naman sa mga cryptocurrency wallets. Naglabas po siya ng ulat tungkol sa isang insidente kung saan humigit kumulang 594 Bitcoin na may halagang $38 million ang sinasabing nawala o na-drain mula sa humigit kumulang 500 cold card hardware wallets sa loob lamang ng 25 minuto. Ayan, cold card hard wallets po yan. Base po sa base po sa impormasyong ibinahagi ng analyst, ang naturolang problema ay nagmula umano sa isang vulnerability o kahinaan ng konektado sa firmware version 4.0.0 na inilabas pa noong March 2021. Sinasabing ang kapintasan na ito ang nagbigay daan para maapektuhan ang paraan ng pagbuo ng private keys na siyang nag-iwan sa mga apektadong wallets na madaling pasukin ng mga umaatake. Para sa akin, ang balitang ito ay isang malaking sampal sa ating lahat na nag-aakalang ligtas na ang ating mga assets porket nakatago na ito sa hardware wallets. Hindi porke offline ay zero risk na
ang ating portfolio. Ngayon ay bakit mas mabuti pa raw na maging mabagal ang pag-access sa crypto mo? Habang tinatalakay po ang insidenteng ito, ibinahagi po ng analyst ang kanyang sariling paraan o personal security approach pagdating sa pag-iingat ng kanyang mga digital assets. Ayon po sa kanyang pahayag, hindi na niya itinatago ang kanyang mga hardware wallets sa kanyang tahanan. Sadyang inayos niya ang sistema ng kanyang crypto storage sa paraang magiging isang mabagal na proseso ang pag-access sa kanyang mga pondo sa halip na maging instant o mabilis. Ngayon ay narito po ang aking opinyon. Sa unang tingin, parang abala ang magkaroon ng mahabang proseso para lamang ma-access ang iyong mga coins. Pero kung iisiping mabuti, ito po ang pinakamabisang depensa laban sa mabilisang pagnanakaw. Ayon po sa analyst, kahit pa magdesisyon siyang ilipat ang kanyang cryptocurrency, aabot ito ng ilang oras o kaya ay 2 hanggang 3 araw bago po niya tuluyang makuha. Depende po sa sitwasyon. Ang sinasadyang pagkaantala o delay na ito ay ginawa po niya para mabawasan ang tsansa na may ibang taong mabilis na makakuha ng access sa kanyang mga assets. Sabi niya ayaw niyang maging madali para sa ibang tao ang pagpasok sa kanyang crypto. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri sa pananaw ng analyst, ang kanyang pangunahing mensahe ay napakalinaw. Ang paggawa sa cryptocurrency na maging mahirap i-access ay nagbibigay po ng karagdagang proteksyon o layer ng security laban sa iba't ibang uri ng pagnanakaw. Sa mundong ginagalawan po natin ngayon kung saan laganap ang mga phishing attacks at iba pang uri ng mga digital compromise, ang pagiging masyadong mabilis sa paggalaw ng ating mga pondo ay maaari ring maging kahinaan. Para sa aking opinyon, sangayon ako na ang security ay hindi dapat komportable sa lahat ng oras. Minsan ang sobrang convenience ay katumbas ng mas malaking panganib. Kung ang isang hacker ay nahihirapang pasukin ang iyong storage dahil sa mga sadyang balakid na inilagay mo tulad ng multi-sig o kaya ay pisikal na distansya at mabagal na proseso ng transfer, malamang nasusuko na lamang sila at maghanap ng mas madaling biktima. Ang ganitong pag-iisip ay nagtuturo po sa atin na maging mas disiplinado at maingat sa ating mga desisyon sa araw-araw. Ngayon ay paano nga ba natin maiiwasan ang maging biktima ng mga phishing links? Balikan po natin ang issue tungkol sa phishing scam na kumakalat ngayon sa community. Marami sa atin ang madalas na nagmamadali kapag may nababasang magandang balita sa social media tulad ng mga airdrops, tier updates o kaya ay mga pamimigay ng libreng tokens. Dito po sumasabit ang marami. Dahil sa kagustuhang makakuha ng mabilis na kita, nakakalimutan na nilang suriin ang mismong pinagmulan ng impormasyon. Para sa akin, ang susi para makaiwas sa ganitong uri ng panlilinlang ay ang patuloy na pagiging mapagmatsyag. Huwag na huwag po nating i-click ang mga link na galing lamang sa mga hindi po kilalang accounts sa X o kaya ay sa Telegram at iba pang mga messaging apps. Lagi po nating tandaan na ang mga opisyal na balita ay manggagaling lamang sa mga verified channels ng kumpanya. Kung may pag-aalinlangan ka, mas mabuting huwag na itong galawin kaysa magsisi ka sa huli kapag nawala na ang iyong buong balance. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng tamang pag-iingat sa gitna ng mga bagong security vulnerabilities? Ang balita po tungkol sa na-drain na Bitcoin wallets mula sa isang lumang firmware ay nagpapakita lamang na kailangan din nating i-update ang ating kaalaman, hindi lamang sa pagbili at pagbebenta, kundi pati na rin sa hardware at saka software ng ating mga kagamitan.
Sa crypto, ang technology ay mabilis po na nagbabago at kasabay nito ang pag-unlad din ng mga strategy ng mga masasamang elemento. Kaya sa tingin ko po mga ka-crypto, napakahalagang suriin natin paminsan-minsan ang ating mga ginagamit na devices. Kung may mga lumang kagamitan po tayo na may mga kilalang vulnerabilities, mas mabuting alamin kung paano po ito i-address o kaya ay lumipat sa mas ligtas at bagong sistema. Ang pag-iingat po sa ating digital assets ay responsibilidad na nasa ating mga kamay at hindi po sa ibang tao. Walang ibang mag-aalaga sa ating portfolio kundi ang ating sarili lamang sa pamamagitan ng tamang kaalaman at disiplina. At ayan sa kabuuan, ang mga babalang ibinahagi po ng analyst dito tungkol sa phishing scams at wallet vulnerabilities ay mga paalala na hindi dapat baliwalain. Ang pag-iingat po sa ating XRP at iba pang crypto assets ay nagsisimula po sa ating sariling desisyon na huwag magpadalos-dalos. Iwasan po ang pag-click sa mga kahina-hinalang links, maging maingat sa mga peking announcement, at isipin po ang paglalagay ng mga karagdagang hakbang para mas maging mahirap ma-access ang iyong mga pondo ng ibang tao. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.